2 days and 2 nights na ulan mga kabrid. So ano nga ba ang mga pangkaraniwang ginagawa ng isang kagaya ko mga kabrid patungkol sa sitwasyon ng backyard natin na panay ulan, basang-basa, and na hindi maganda ang moisture ng paligid, over moisture na sinasabi. So may mga ginagawa tayo dyan sa mga ganyang sistema mga kabrid. Pag ang mga manok mo ay namumutla na dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan mga kabrid, mayroon ako mga diskarte bilang isang backyard breeder. Tara mga kabrid, mag-intro muna tayo. I-share ko yan mga kabrid. Today, another vlog na naman mga kabrid. Ako po si GPC Backyard mga kabrid. Ang ginagawa ko pong video ng mga ganito is all about sa manok mga kabrid. Mga kalagayan at kung paano natin inaalagaan ang mga manok natin dito sa simpleng maliit na backyard mga kabrid. Ano ba yung mga sistema? Ano ba yung mga pangkaraniwan? Ano ba yung basic? Ano ba yung mga responde mga kabrid? Ano ba yung gamit natin? Paano natin tinitingnan ang ating mga alaga? Na ang ating gusto lang ay mapaigi ang kanilang kalusugan mga kabrid. So tara, samahan niyo ako, ipakita ko sa iyo kasi tamang-tama ito mga kabrid. Panay ulan mga kabrid sa ating backyard. Ipakita ko sa inyo mga pangkaraniwang ginagawa, yung mga basic na ginagawa ng isang GPC backyard patungkol sa ganitong uri ng kalagayan ng mga manok mga kabrid. So ang ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo mga kabrid ay ang kalagayan ng ating mga manok. Tapos kung ano ang ginagawa natin patungkol sa ganyang sitwasyon. Isa kasi ito sa dahilan kung bakit ang mga manok natin mga kabrid ay nagkakaroon ng mga lagnat, halak at sipon mga kabrid sa panahon mga kabrid. Napakalaking bagay ang panahon para sa sa kalusugan ng mga pag-aalaga natin. Kailangan mga kabrid may ginagawa na yung adjustment sa sa klase. Dapat ang backyard breeder isa yung mga adjustable ba, yung tipong pag wawawi mga kabrid, yun yung adjust ba. So ipapakita ko sa inyo mga kabrid ang mga basic na ginagawa ko pagdating sa ganitong klaseng ganitong klaseng kalagayan ng manok natin mga kabrid. So unang-una mga kabrid, ang pupukusan natin is sa feeding mga kabrid, sa pagkain ng manok mga kabrid. So tara, i-share ko yan sa inyo. Pero ipapakita ko sa inyo ang isang uri ng ginagawa ko pag tuloy-tuloy ang ulan, isang linggo, walang humpay, basang-basa yung mga manok natin lagi. Isa ito sa ginagawa ko pagdating sa feeding. Ginagamitan ko sila ng oregano mga kabrid, oregano leaves. So paano natin ginagawa mga kabrid ang oregano leaves paggamit sa kanila? Ginagamit ko lang po yan mga kabrid na oregano leaves sa afternoon feeding, yung bago sila matulog. So mostly nagpapakain ako sa afternoon is yung 4:30 or 4 ng hapon mga kabrid. So FYI lang mga kabrid, for information lang, ang oregano leaves po mga kabrid ay isang natural na antibiotic sa ating mga alaga. Ginagamit ko yan sa feeding, giniling na oregano kasama yung saging mga kabrid, yung blended, biniblend ko yan, pinagtsatsagaan nating i-blend din yan. Tapos hindi tayo nagpapalit ng wheat feeding mga kabrid, kasi kung magpapalit tayo ng dry feeds dahil maulan, syempre maulan, dagdag stress sa manok. Dagdag siya stress, pansin ko yan. Ayaw kong mag-switch sa ganong klaseng sistema kasi unang-una yung panahon, yung ulan, stress na manok natin dyan. Tapos sabayan pa natin yan sa feeding na mag-change speed pa tayo, dagdag stress yan mga kabrid. So ang ginagawa ko, ganun nga, with feeding. So giling, halo, papalambutin ang pagkain para iwas na iwas tayo dun sa sa sinasabing impatso or hindi natunawan mga kabrid. So with feeding ako, hindi ako nagbabitamins mga kabrid. Pagganong maulan mga kabrid, hindi ako nagbabitamins. Ang pagbabitamins ko sa manok, lalo na sa mga powder gamit ang Progency or kaya Bitmin Pro mga kabrid, mga powder yun, multivitamins yun, lahat yun, anti-stress lahat, hindi ko ginagamitan. Pag ang manok na nakikita ko sa isang buong araw kagaya ng maulan is nai-stress, huwag mo nang magkakaroon ng negative effect na sinasabi. Imbis na mapaigi mo ang manok dahil sa Progency or sa mga vitamins, pag stress ang manok na nilagakan mo niyan mga kabrid, magkakasakit lalo. Negative effect siya, negative impact. Imbis na mapaigi, mas lalong hindi gaganda ang kalagayan nila. So ang ginagamit ko mga kabrid is ngayon nga napaka-basic mga kabrid, pero napakalaking tulong. Subok ko na, ilang taon ko nang ginagawa. Giniling or blended, nagbi-blend ako blended, may blender ako blended oregano leaves, 10 piraso mga kabrid. Sa dosage ko mga kabrid, 10 pirasong malalaking dahon sa sa 3 kilong pagkain ng manok mga kabrid. Yung 3 kilo na yon mix. Ang ginagawa ko sa feeding ko mga kabrid, tinatabi ko yung binabad na
na dublado or 7 types of grain. Nagtatabi ako ng isang cup. Alam mo yung cup noodles, nagtatabi ako ng isang cup. Pagkapakain ko ng mga inahin, pipiliin ko ang pakain niya ng mga 6 gagaya nito, 6 months old, 5 months old mga kabrid. Yan, kasama yan sa inahin. Kahit ano, basta inahin, tsaka 6 months old, papakainin ko muna yan. Pagkatapos ko magpakain mga kabrid yan, sa ako na ilalagay ang binabad ko na dublado. Yung binabad ko na 7 types of breed. Yun naman ang ipapakain ko sa mga mga 2 years old, 1 year old, 1 and a half, yun hanggang pataas mga kabrid, yun ang pinapakain ko, yun ang tansyada ko. So iba kasi ang may kunting adjustment tayo sa mga old na manok, mga may edad na manok, may kunting dagdag tayo sa grains mga kabrid, kasi yun ang magpapaayos sa kanila. Mas maganda-gandang may matitigas silang tinutunan mga kabrid, mga mais, corn grits, tapos ayun nga yung oregano leaves mga kabrid. Tapos sa morning mga kabrid, lalo na pag gabi umulan, sa morning dinadagdagan ko po ng dosage ang aking mixture ng corn grits mga kabrid. So mostly ang isang cup ng cup noodles na corn grits is parang ano siya, parang malapit-lapit na sa 1/4. So kung dati pangkaraniwan is kalahati lang ang nilalagay ko mga kabrid sa mixture ko na yon, pag maayos ang panahon, ginagawa ko pong isa, dinadagdagan ko ang dosage. Bakit mga kabrid? Bakit? Tara samahan niyo ako, explain ko sa inyo kung bakit mga kabrid. So basic mga kabrid, corn grits. Ang corn grits mga kabrid, ang epekto ng corn grits, dalawang bagay, negative tsaka positive mga kabrid. Ang kagandahan ko dulot ng corn grits or mais, ginagawa ko siyang corn grits kasi para hindi ang corn grits kasi mga kabrid, pag buo mo yung pinakain sa manok mo, hirap na hirap ang manok makatunaw mga kabrid. Hirap na hirap talaga ang manok. Napakatigas niyan kabrid. Napakatigas niyan in the sense na talagang siksik ng ano yan, ng yung bitaminang yung pinakailangan. Para kasi sa akin mga kabrid, sa aking pananaw, ang mais, siya yung pinakamagandang source ng fruit, ng minerals para sa manok. Pag nag-aalaga ka ng manok, ang daming yung bang hantik, yung malalaking langgam doon sa puno, galing sa matamis kasi itong balimbing siya, napakaganda para sa manok ang mais. Napakaganda minsan niya ang ginagawa ng ibang backyard breeder, mais lang ang pinapakain. Talagang matitigas ang manok. Kailangan sila, bukod sa matagal na matunaw, napakasustansya pa ng manok na yon. Para sa akin na pagtingin ko sa mais, yun ang hindi ko winawala sa feeding ko. Hindi ko winawala ang mais kasi yun talagang pinaka primary source ng malalakas na manok, matitibay na manok, mais talaga. So ang mais ginagawa kong corn grits kasi pang mixture ko siya mga kabrid. Hindi siya maganda gamitin ang mais na buo or kalahati pag dry feeding ka mga kabrid. Pagdating naman sa wet feeding, mas maganda-ganda kabrid ang dosage ng corn grits mga kabrid. So bakit corn grits mga kabrid? Ang dalawang epekto niyan mga kabrid, na negative tsaka positive. Ang positive niyan is matutulungan mo ang katawan ng alaga mo na magkamaroon ng init. Pag halimbawa magdamag ang ulan kabrid, pagka umaga dagdagan mo ng kunting corn grits mga kabrid. I-times 2 mo sa dosage mo. Sa akin kasi sa umaga 3 kilo mahigit, tapos maulan sa gabi, ginagawa kong isang cup. Pag walang ulan, maayos ang gabi, lang siya, kalahati. So ang sense, ang dagdag niya sa pampainit kasi ng katawan ang mais. Yun ang positibo. Dagdag protection nila sa lamig. Sa over moisture mga kabrid, dagdag protection niya. Mainit ang katawan ng manok pag maraming mais ang pangangatawan nila mga kabrid. Pero ang negative niyan mga kabrid, pag mali ang pagkakalagay mo sa mixture ng feeding mo dun sa mais mga kabrid, it's either, kasi mainit pang katawan nila, it's either yun ang magti-trigger sa mga manok nating alaga na magkaroon ng behavior na pamamalo kasi mainit ang katawan. Subok na pag mali ang ang pagkakalagay ko, na over ko sa dosage mga kabrid, namamalo ang manok mga kabrid. Lalo na pag sila na medyo nabitin mo sa pagkain, mamalo ang manok mga kabrid dahil over siya sa corn grits. Yun ang negatibo. So ganun lang kabrid ang ginagawa ko, basic, walang halong chemical na sinasabi, walang halong mga commercial product para sa ganong sistema mga kabrid. Ang kagandahan ng mga kabrid, na may-maintain natin ang kapulahan ng pagmumukha ng manok, kalusugan ng manok sa ganong sistemang pag-a-adjust mga kabrid. So ganun lang ang pinaka-basic na ginagawa ko. Marami ang mga bagay-bagay at pamamaraan na ginagawa ng backyard breeder para sa kanilang kalusugan ng manok. So ako bilang isang backyard breeder mga kabrid, may sarili akong pamamaraan kung paano ko pinapalaki ang aking mga alagang malulusog. Ang pamamaraan na yun mga kabrid ay naging produkto ng mahaba kong pag-oobserba
dinidepende ko ang pamamaraan ko sa kalagayan ng aking backyard, sa edad ng manok mga kabrid, at sa panahon mga kabrid. Doon ko siya nabubuo kung paano ko ginagamit ang sarili kong sistema na which is although may some point, may ibang punto na pwede yung pagkapulutan ng sistema mga kabrid, pero hindi lahat. Kasi unang-una, hindi ho tayo parehas ng backyard, hindi tayo parehas ng linyadang hinahawakan manok, at syempre yung mga edad nila nakadepende sa dosage ng ating feeding is yung edad nila. Marami akong sistema mga kabrid, kaso nakadepende iyon sa reaction edad ng manok natin mga kabrid. Ayan, yung gray natin mga kabrid, kahit 2 araw na ulan mga kabrid, walang tigil, pulang-pula pa rin yan mga kabrid. Dahil yan sa ang katawan nila ay may sariling anti-microbio, anti-sakit. Yung oregano nga mga kabrid, napakalaking tulong ng oregano kabrid para sa akin, napakalaking tulong. So yun ang ginagawa ko, pero hindi ko inaaraw-araw yun kabrid kailangan na 2 times a week lang or alternate mga kabrid, ganun lang. So ito pulang-pula pa rin yan mga kabrid, wala kang makita ditong maputla mga kabrid, lalo na pag nasa cording. Naaalalayan natin ang tamang kalusugan. Ito yung mga gustong-gusto ng manok natin, yung tipong sila maliliksi, mapupula. Ayan laging gustong something, hindi mo alam kung ano yung gusto nila, basta magalaw sila pag nilalapitan mga kabrid. So isa yun sa palatandaan na ang manok mo ay talagang malusog mga kabrid. So ganun lang, sistemang natural mga kabrid, walang halong chemical mga kabrid, walang halong chichiburche mga kabrid. Ganun lang ang pamamaraan natin sa ating backyard. So sana po mga kabrid ay nabigyan ko kayo ng kunting puntos na sinasabi, kunting puntos sa pag-aalaga ng manok. So sa mga bago dyan, sa mga minsan nagkakaroon ng problema at tipong mali ang nangyayari sa manok na pag-aalaga nila mga kabrid, or may something na mas maganda silang idea na ginagawa nila sa pagmamanok, i-share nyo yan, i-comment nyo yan sa akin. Tapos kung bago ka lang, mag-kunik ka or subscribe mo naman ako kabrid, para kahit paano is umunlad-unlad tayo ba, kasi napakalit na lang dyan sa dati na dito na magkaroon ng marami-raming views. Ang ginagawa na lang natin, mindset na lang natin kabrid sa isip natin, makapag-share ng sistema natin. Hindi tayo it's up to you always, nasa iyo pa rin kung medyo kapupulutan mo ng aral. Pero itong sinishare ko is base lang din po sa aking experience o karanasan sa pagmamanok na pinapakita ko sa inyo mga kabrid. So minsan kasi kailangan din ng iba. May mga komento kasi medyo ayos, na medyo doon lang ako sa positive, yung mga good comments. Sa bad comments naman, good comments pa rin ako mga kabrid. So ayan hanggang dito na lang, and then hopefully mga kabrid, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Langit, huwag ka namang tumudo mag-ulan na. Thank you po.